bagay na kinakatakot ng kahit sino ay ang masunugan. Dahil sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan mo ay pwedeng mawala. Sabi nga nila, mas mabuti pang manakawan ka kaysa sa masunugan. Lalo sa tindi ng init ng panahon ngayon, hindi maiiwasan ang magkaroon ng sunog. Kaya sa episode na to ng Kaya Mo Ba Boss, sa pakikipagtulungan sa BFP at sa pamahalaang lungsod ng Bacoor ay sasabak tayo sa kung ano ang ilan sa mga ginagawa ng ating mga bayaning bumbero at ito ang mga pagdadaanan naming challenges. Men's exercise! Balaki! Abanti po yung nasa subscribe, abanti na po yung nasa subscribe. Abanti na po yung nasa subscribe, abanti na subscribe, abanti na kayo. Ang tanong, kaya mo ba, boss? Uumpisahan ko ang challenge na to sa kanilang morning exercise. Sa kahit papanong pag-exercise ko sa compound. Masasabi ko na hindi biro ang workout na ginagawa ng BFP. Ito ang nagpapatunay na hindi basta-bastang physical strength at mental fortitude ang required sa line of duty ng isang bombero. Men's exercise! 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Kasunod nito ay oras na para matutunan namin ni JM ang iba't ibang gamit ng mga bumbero na kailangan nila sa mga emergency responses. Ang mga gamit na kagaya ng fire nozzle, self-contained breathing apparatus, at bunker gear ang ilan sa mga natutunan namin ni JM at paano ito ginagamit sa isang emergency. Ang pag-iwas sa sunog, kung titingnan natin, very avoidable. Tanggalin mo yung saksakan mo, kumbaga napaka-basic. Pero bakit nangyayari pa rin siya? Diba? Kasi ang mga tao masyado silang complacent. So, kumbaga lagi nga namin sinasabi, ang gamot sa kalimot ay paalala. Napakalaking bagay na everyday kami po, di kami nagsasawa na i-remind yung mga tao. Kasi kapag nasunugan sila, diba, wala naman na sila ibang gagawin kundi magsisi, sana pala. Ang tandaan po natin, mga sir, sa sunog po walang take 2. Hindi po yan parang pelikula na katulad po nung ginagawa natin, nagkamali po ko ng salita, pwede ba ikat natin? So kapag nangyari po ang sunog, that's it. Kaya mas mahalaga po talaga, lagi namin sinasabi sa kanila na mag-ingat po palagi. Siya ng consistent. Yan. Yun. Ayan. Firefighting uniform po talaga whenever pag may mga responde po, especially Presidential. Po, kasama po talaga siya sa set of uniform po na sinusuot po natin. Di magaan na daw siya ngayon. Apo, What more kung may laman to, mas mabigat to. So all in all po, ng mga suot po natin, helmet, full load po yung ating pong SCBA. Naglalas po siya ng 25 kilograms po ng bigat. Sa lahat ng suot? Sa lahat-lahat po. Sa akin, sir, ang lagi ko nagiging mindset, first is yung safety, syempre. Although, nandun kami, kailangan naming i-rescue yung mga tao. But then, napakahalaga na as a responder, kumbaga, yung safety mo. Kasi, ang hirap na responder ka, tapos ikaw yung magiging way para maantala yung operation kasi nadgrasya ka. So, yung safety. Kasi, once na safe kami, mas marami pa kaming pwede pong gawin eh. So, nandun lagi po yung mga pag-iingat namin. Although, hindi may iwasan talaga po yung kaba, yung takot. Syempre, kapag pumasok ka dun sa isang bahay na nasusunog, hindi may iwasan yung bilang tao, kakabahan ka na baka mayroong pumutok, baka mayroong bumagsak, sumabog, sa mga yero po, di ba, pag tatapak po kami, nandun yung pag-iingat talaga namin na yung kaba kasi baka mamaya bigla na lang kami lumusot, damputin kami dun sa ilalim. So kami po, ang thinking po namin talaga is safety. Kasi kapag kami ay safe, mas marami pa po kaming pwede pong gawin at mailigtas po. Hindi lang po bahay, kundi buhay. Kasunod nito ay sinubukan naming i-simulate kung ano ang mga dapat gawin kapag ikaw ay napunta sa isang masikip na lugar habang may sunog, kagaya ng kwarto. Merong mga tips tayo na ginagawa dyan na pwede nating hawakan yung pader. By touching tool, syempre maramdaman nyo naman siya kung pader pa rin siya. No? Kasi kung mag-start tayo dito, then sa gitna tayo pupunta, lalo kung medyo malaki yung kwarto, may hirapan tayo hanapin yung pinto. Kaya ang gawin nyo dyan, the best is hawakan nyo yung pader habang gumagapang. Yun yung parang gagawin namin guide nyo. Oo. Siyempre kapag ang tunog niya parang kahoy na, it means na ituan siya. Okay. And another thing, bago nyo buksan, pakiramdaman nyo kung mainit ba yung pinto. Kasi baka mamaya hindi nyo alam, mas grabe na pala yung nangyayari doon, yung init doon. Yes, pumunta rito. Then pagka ganun ang sitwasyon, you need to find another way para makalabas kayo. Sa pagkapa, lagi pa ganito. Ito kasi ito ay sensitive to manipis siya, kaya maramdaman mo talaga siya kung talagang napakainit. No? Kaya pala yung
namin siya pag mag-take na may sakit, no? Opo, tama. Kasi hindi pwedeng ano, kasi kung papasin nyo, di ba medyo makapal kasi kung ano-anong hinahawakan natin. Especially food, pinaka-importante yan kasi baka mamaya pagbukas nyo, lalo bilang hawakan yung doorknob is metal, right? Mas mainit na pala doon, so tendency, pwede kayo mas mapahama kayo. Sa awa naman ng Diyos, wala. Never pa ako napaso, tsaka nasugatan. Pero meron akong naging isang experience na sa akin lang, hindi ko makalimutan kasi natakot ako kasi parang meron naman akong sinusundan na may senior akong kasama. Kasi body system talaga, hindi mo siya pwedeng iwan. Kahit sabihin mo na parang alanganin, hindi mo talaga siya pwedeng iwan. So, ganyan ginawa ko, hindi ko talaga siya iniwan. Pero sa akin, sa loob-loob ko, natakot ako kasi parang napaka-alanganin na nung sitwasyon namin. Kapag nagtagal kami, pag may mga bumagsak, hindi na kami talaga may makakalabas. Pero by that, hindi ko pa rin talaga siya iniwan. Talagang nandun pa rin ako. Nag-stay low ako kasi talaga mausok na eh. Hanggat sa, siguro, naisip na rin niya, no, napansin ni Sir, no, talagang alanganin. Kasi talagang sabi ko, Sir, alanganin na tayo dito. Kailangan nating umatras. Yun. So, maya naman, si Sir. Sabi niya, sige, labas na tayo dito. Yun, buti lumabas. Talagang kinabahan ako noon sa akin, sa sarili ko. Dito ay natutunan namin kung paano mag-navigate at kung paano ka mabilis na makakaalis sa masikip na lugar. Lalo kapag ang isang maliit na space ay mabilis na pinasok ng usok mula sa mga bagay na nasusunog. Kasama na rin dito kung paano ang tamang dapat gawin sa oras ng lindol. Dahil ang ating mga magigiting na bombero ay hindi lang sa mga fire emergencies maaasahan. Sila din ang mga unang rumeresponde sa mga emergencies kagaya ng lindol at iba pa. Lindol! Ayoko muna! Bala kayo dyan! Bala kayo dyan! Putang ina! Bala kayo dyan! Sa oras ng mga sakuna, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga injuries or minsan casualties. Kaya isa sa mga essential na skill ng isang bombero ay ang kaalaman kung paano ang tamang paglapat ng first aid sa isang injured na biktima. Kasi po sa pagiging bombero po, hindi lang naman po sa pag-aapula ng apoy kami naka-assign or yun lang ginagawa po namin. Meron po kaming mga task or designation po, which is ang isa po doon is maging lecturers po. So kami po, yung iba po sa amin is nagkakonduct po kami ng mga fire safety seminar and drill. And katulad po dito sa Strike Fire and Rescue Village, may mga visitors po kaming tinuturuan. So, para sa akin po, best po na experience or ginagawa po namin dito is yung nagtuturo po kami. Importante po kasi ang knowledge po ng tao tungkol sa apoy or pag-apula ng apoy. Kasi dun po mag-i-start na malilesen yung mga fire incidents po. So, ang pag-check po, itatap po natin yung shoulders nila. Pero sa baby po, rub po natin. Gigilitin? Opo. Gigising na yan! Gigising na yan! So, sa adult po, tatap natin. Are you okay? Are you okay? Ito, yung ilong, ma'am. Pwede na. Gagan. Nagkukunwari. Pagka-check po natin ng responsiveness, tatap lang natin yung shoulders at tanongin kung okay po. Magkabilang, tenga po natin siyang Sasampalin? Pare! 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 Pare, gising na, pare! So, diretso na po yun sa Bacoor Command Center po natin. Pero kung nakalimutan nyo, pwede nyo tawagan yung 911. Pwede pa rin yan. I-route na lang. Yes po. Sa mga taga-Bacoor, dial 161 for emergency. Then after po tumawag is check natin yung pulse. Opo. Kasi before po tayo mag-compressions, make sure na wala pong pulso talaga yung victim natin. Opo. Kasi talagang masakit po siya sa totoong buhay yung pag-compress po. Saan i-check yung pulse, ma'am? Sa kamay? Sa adult po, using yung 2 fingers po dito. Sa baba lang po ng panga. May ano yun, ma'am? May titibok doon? Opo, meron. Sige na po. Check po. Meron ba, sir? Kaliwa ba kanan lang? Parehas, sir! Para may force po sa pag-ibig. Sa children po, one hand lang. Baka magulat na yung... Napulog na nga. Oo. Galas yung ulo. Ano yan, ma'am? Pwede siya sa mga, kunyari, ma'am, nalunod.
Yun yung number 1, di ba, ma'am? Opo. Paano man pagka kunyari heart attack? Ganun din po siya. Kasi sa heart attack po is tumitigil po bigla yung pagtibok ng puso. So, wala po siyang pulse. Pero syempre po is ang goal po natin is ma-revive po natin ang ating victim. Unless na lang po yung may mga order po na kung familiar po kayo sa do not resuscitate order, yung DNR po. Alam naman po natin na yung BFP ay male-dominated organization. And ako bilang babae, syempre yung trabaho po namin, it requires you physical talagang strength. So sa amin, ako bilang babae, kung ano talaga yung kaya din ng lalaki, syempre bilang babae, dapat mas kaya ko rin gawin yon kasi kagaya niyan. Hindi biro po yung pagdadala ng hose, yung halimbawa, napakalaki ng sunog, ilang hose po yung ilalatag, lahat yun bibit-bitin mo. At the same time, kagaya ko po, ang hinahawakan ko ay isang city. At the same time, karamihan ng mga staff ko puro lalaki. So, syempre, ang tingin nila ay babae lang, hindi. Kasi ako yung dapat nag-i-instill din ng ganito dapat ang natin, work ethics na hindi natin tinitingnan yung kasarian, kundi yung kakayahan at kakayanan bilang isang mabuting lingkod bayan. Hindi maiiwasan na ang mga bumbero ay nawawalan ng daan palabas dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Kaya importante na ang isang bumbero ay resourceful at marunong kung paano gumamit ng tali at mag-rappel palabas ng building. Lalo na kung ito na lang ang natitirang paraan para makalabas at makaligtas sa nasusunog na building. Hindi na kayo gagalaw. Yan. Dapat yung binayer natin always. Kaya ngayon, susubukan namin ni JM mag-rappel at gumamit ng tali para maging suporta namin. Huwag niyo bibitawan! Gano'n ka? Hey! Balakbak kayo, balakbak ka. Okay, ready? Gano'n, bitawan nyo na kaya itali. Okay na yan. Okay na yan. Look! Pagdating sa kita, sir, yan. Wala, panis to sa akin. Kinakabahan ako, maghahagdan na lang ako. Tension! Guys, sa lahat ng nanonood sa akin, maraming salamat sa inyo. Sawari ka! Ay, gago! Pagkatapos namin ni JM mag-rappel, ay mararanasan na namin ngayon ang fire truck tour. Sir, subukan niyo po ito. I-on yung ating motor siren. Okay. Ito yung wang-wang, sir. Yes po. So, dyan pa lang, sir, napakalakas na to notify yung mga vehicles along our way. Na meron tayong re-respondehan. Na may responde. So, allowed po ba tayo mag-wang-wang kung walang responde? Ay, hindi po. Of course, hindi. Kasi, siyempre, ginagamit mainly si sirena kapag meron tayong emergency. Ayan. So, aside from itong motor siren natin na main, meron pa tayong iba't ibang uri ng pawangwang. So, ayan. Okay, so try nyo, sir. Ayan. Parang DJ din pala to. Yes! Ayan po. Yung ating microphone na dito. Aside from wangwang po kasi, pwede natin itong kausapin. Tumabi na kayo dyan, parang awa nyo na. Pakiramdaman na lang po. Sasabayin mo nito. Ano ba? Magmumura ako. Pasensya na ako at naginit ang ulo ko kanina. Babawi po kami sa inyo. Okay naman po ang nasunugan. Re-rescue po namin kayo. Naghanda ang BFP Bacoor ng isang simulation gamit ang isang fire pit para gamitin namin sa training. Una ay tinuruan kami kung paano ang wastong paggamit ng fire extinguisher. Alam niyo ba na may iba't ibang klase ng fire extinguisher? Ang ilan sa mga ito ay: una, Class A. Ito ang fire extinguisher na para sa mga ordinary combustibles kagaya ng kahoy, papel, tela at iba pa. Pangalawa, Class B. Ito naman ay para sa mga flammable liquids kagaya ng gasolina, kerosene, alcohol at iba pa. Class C. Ito naman ay para sa mga electrical equipments na nasusunog. Ngayon ay gagamit na kami ni JM ng actual na fire nozzle. Dito masusubukan ng lakas namin dahil mahirap kontrolin ng fire nozzle dahil sa lakas ng pressure. Divard. Forward. Bubusabay mo yung pangamon siya.
Tangin mo, babarilig kita eh. Ang bobo mo sa sanitizing. Paano tayo gagaling yan? Ata? Sige. Bobo ka! Yung isa mo muna, yung isa mo muna. One, two, three, four. Hindi, yung kano mo muna. Paano ba yung movement? Magdidinig na lang ako! Magdidinig na lang. Cellphone 2, paano yung ano? Yung ano cellphone? Yung movement? So forward. 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 Bawa sa isang fire scene, nakita natin yung bahay na to. Almost. Pagdating natin, parada ng truck, ang unang gagawin is ako, OI bilang OIC, isa-size up ko yung area. After size ng area, magkukumand ako sa group, magkukumand ako sa team, and magbabato ako ng info sa radio operator natin. Which radio operator, nagbabato naman sa aming hepe kung wala pa si hepe that time kasi pakarating lang natin. Okay, size up, pag nakita po namin na yung reported po na sunog na bahay or structure is ubos na. Halos 80%, 50% paubos na siya. Ang technique po namin na ginagawa is binabasa muna namin yung paligid. The purpose is to contain. Para bumaba yung temperature niya, hindi na siya madamay. Yung iba, mayroon po mga joke niya na, ay, inuna yung bahay ni ganito. Hindi naman nasusunog because binayaran siguro yung mga bumbero. Hindi po. And the technical manner, sabi niyo po, is inuuna nating basain yung mga nakapaligid to control the fire para hindi na siya kumalat pa. Yung gitna kasi wala tayong magagawa doon kung sunog na yon. So all we need to do is to control the fire. Pag nabasa na po paligid na yan, assist ulit ng OIC, wala nang pwedeng gapangan, wala nang pwedeng puntahan pa or mahawaan ng apoy. That's the time. Magkukumand ako, kung ako yung OIC, na the fire is under control. Pag na-control na natin yung sunog, ang next na po nun is tatapusin na natin yung loob. So, the word under control is not totally apulado. Yes po. It's just that there's no chance of it spreading. Yes po. Wala na siyang chance na kumalat pa. Game. 1, 2, 3, go. Forward. 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 Atras. Backward. 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 Nice one. Ang baba mo rin. Wala siya na nga. Okay, 1, 2, 3, go forward. Forward. Good. Okay. Take. Forward. Forward. Take. Forward. Pante. Forward. 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 Okay. Semi back. Forward. Lapit ako. Pwede bang lumapit? Sige, lapit. Putang mo! Mamatay ka na! Putang mo! Lapit ka. Backward! 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 Ay, sorry! At sa pagtatapos ng training namin ni JM, nangyari ang isa sa mga bagay na hindi ko inaasahang mangyari. Yun ay ang magkaroon ng totoong fire emergency. At dito, isasama kami ni JM para rumisponde at tumulong sa pag-apula ng apoy. Sa maikling panahon na naging training namin ni JM, dito kailangan naming i-apply effectively kung ano yung mga natutunan namin. Isang grass fire ang tinawag sa emergency hotline ng BFP Bacoor. Malapit yun kung saan kami nagtitraining ni JM. At sa mga puntong to, di ko alam kung ano bang nararamdaman ko. May halong kaba, takot, at konting excitement. Pero alam ko sa sarili ko na sandaling panahon pa lang kami nakapag-training ni JM. Kaya hindi ko sigurado kung may apply ba namin ng tama yung mga natutunan namin. May giraan lang po saglit. May giraan lang po saglit. Matabi lang po saglit. Baba
Paabante po yung nasa stoplight. Paabante na po yung nasa stoplight. Paabante na po yung nasa stoplight. Paabante na, abante na. Stoplight, abante na kayo. Abante na po yung nasa stoplight. Abante na. Best thing siguro na masasabi natin in order for that goal na mas maiwasan po natin yung sunog is the reason po kasi why nagkakaroon ng sunog is the number one thing na tinitingnan ng BFP is kapabayaan. So, yun lang siguro sir ang pwede nating ang pinakaisipin ng ating mga kababayan sa community na yung sunog ay kaya nating iwasan basta huwag tayo magpabaya. Lagi nating isip na kapag tayo nagpabaya, sunog ay hindi pwedeng totally siya maiwasan. Sa sunog na to, isa sa mga magagandang bagay na nangyari ay bago pa kami dumating ni JM, halos napigilan na ng homeowners yung pagkalat ng apoy dahil meron silang sariling water truck. Ang grass fire ang isa sa mga pinakamabilis kumalat na apoy, lalong-lalo na sa panahon ngayon na sobrang init dahil marami yung mga tuyong dahon na mabilis matrigger kapag nadikitan ng baga. Susuka ako, Pards? Ha? Susuka. Pards. Saya nga eh. Susuka ako, Pards? Sobrang nakakabilib sila. What more kung yung totoong bahay na or mas malaki. Mas malaki sunog. Grass pa lang. Sa dami ng emergency medical responses din po na na-encounter ko before. Kumbaga sila, hindi ko naman sila kadugo or what, pero natutulungan ko sila. But on my personal note, nung time na ako din yung kailangan nung father ko, nung moment na ako mismo anak niya, tapos nurse ako, siya mismo, hindi ko siya napuntahan sa nung time na kailangan niya ako. Pero sa side ng work ko, kahit hindi ko kaano-ano, natutulungan ko. So, yun yung parang dark side din ng pagiging lingkod bayan na pag kailangan ka ng ibang tao, nandun ka para sa kanila, pero ikaw mismo, sa pamilya mo, pag kailangan ka nila, hindi ka available or hindi ka ready kasi may nasa Call of Duty ka. So, pag inaalala ko palagi yun, wala, parang yun, part talaga siya ng pagiging lingkod bayan. So, ayun sir. Kasi, yun, parang, hindi naman guilty. Sinasabi ko din naman to sa mga kasama ko na ang unfair din ng buhay minsan kasi kung kailan ikaw yung kailangan ng mga magulang mo, mahal mo sa buhay, hindi mo sila mapuntahan, pero dito, di mo naman kaano-ano, pero dahil mo yan duty mo yan kailangan mo silang unahin bago yung sarili mong kapakanan. Yun, sir. Yes po, and yun nga po, namatay na yung father ko, parang kung kailan ako kailangan, hindi na ako makauwi kasi masunahin ko yung trabaho. Yun po. Sobrang init ng panahon ngayon, hindi talaga may iiwasan yung mga gantong pangyayari. Pero ang ating mga bayani sa BFP ay hindi nagsasawang ipaalala sa atin ang mga bagay na pwede nating gawin para makaiwas sa sunog. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kung kaya't sa pagtatapos ng challenge na to, ang experience na ito ay hindi lang tungkol sa mga training na ginawa namin. Tinuruan ako ng challenge na to na may mga taong handang isakripisyo ang kanilang sariling buhay araw-araw para sa kaligtasan natin. May mga taong inuuna ang kapakanan ng ibang tao bago sila. Ginagawa nila ito dahil sa kanilang sinumpaang serbisyo para sa taong bayan. Kaya sa lahat ng ating mga magigiting na bombero na laging handang tumulong sa mga sakuna, magligtas ng buhay at ari-arian, protektahan ang sino mang nangangailangan, maraming salamat sa inyong serbisyo at sakripisyo. Para sa lahat ng nanonood, never forget to honor their sacrifice and never underestimate the power of a single act of bravery. Saludo ako sa ating mga Pilipinong bumbero. You made me so light, rushed in like the wind. Remember my life, I wasn't happy then.
stars align. I hid all the pain, told many lies. Buga mo nga, Doy. Yung parang shower. Tangi! Yung ganun. Good job, team. Inikot natin yung mga host.